Namamanhid na ang binti ko sa kakatakbo. Naliligaw na yata ako kaya hindi ko matunto ng palabas sa gubat. Nagsisituloy ako kung bakit ako sumama kay Renante. Balak lang pala niya akong ipalapa sa mag-asawang aswang. Nabuhayan ako ng loob nang marinig ang ugong ng isang sasakyan. Hinarang ko kaagad ang sasakyan pagkarating ko. Baka sa mukha nito ang pagkagulat nang bigla akong sumulpot sa harapan niya. Pinasakay naman niya ako. "Bata, ano bang nangyari sa'yo at bakit ka napadpad sa lugar na to?" Nanlamig ako bigla nang marinig ang mga pagaspas sa himpapawid. "Kuya, naririnig mo ba yun?" Takot kong tanong sa kanya. "Oo dong, basta kahit anong mangyari kumapit ka lang na mahigpit. Buksan mo ang packbag ko sa likuran dong at kunin mo ang asin at gulok. Isaboy mo ang asin sa oras na lalapit sila. Gamitin mo rin ang gulok kapag ayaw nilang tumigil." Sinunod ko ang inutos niya. Nang makuha ang gulok at garapon ng asin at agad akong umupo patalikod sa kanya. Dalawang malalaking ibon ang nakita ko sa ere. Kawangis ito ng paniki, ngunit mas hamak na malaki ito at higit sa lahat, mapupula ang mga mata. Rak! Rak! Ang tunog na aming narinig. Kumuha ako ng isang dakot na asin at isinaboy ito sa nilalang. Agad itong nakaiwas, kaya ang kasama naman nito ang bumulusok patungo sa amin. Muli ko itong sinabuyan at natamaan ko ito sa kanyang pakpak. Lumayo ito sa amin, subalit biglang hininto ng driver ang motor. Nakita ko ang isang napakapangit na nilalang na nakatayo sa harapan ng motor, habang ang isa pang aswang ay nakatayo sa likuran naman ng motor. Parehong nangingintab ang katawan ng dalawang nilalang. Kahit nakadistansya kami, ay naaamoy ko pa rin ang malansang singaw ng katawan nito. "Dong, bumaba na tayo. Kailangan natin silang harapin. Mga magulang talaga sila ni Renante at parehong aswang. Dong, ikaw ang lumaban sa babaeng aswang at ako sa lalaking aswang." Bumaba na ako sa motor. Sumunod naman ang driver. Hiningi nito ang gulok sa akin. Inangilan kami ng mga aswang at sabay kaming sinugod. Mabuti na lang at nailagan ko ang kanyang mga kalmot. Mahirap na kung madagdagan pa ang mga sugat ko. Tinatya ko ang galaw ng babaeng aswang bago isinaboy ang asin. Sapul ito sa mukha at biglang umusok ang katawan nito. Umatungal ang babaeng aswang at balak sana nitong sugurin ulit ito. Ngunit naunahan ko siya. Ibinuhos ko sa nakahandusay niyang katawan ng asin. Napatali ito sa hapdi sa kanyang sinapit. Nilingon ko ang driver. Nagpambuno pa rin ang dalawa hanggang sa nahawakan ng driver ang leeg ng aswang. Pinilipit niya ito hanggang sa tuluyang lumapaypay ang leeg. Isinaksak niya rin ang gulok sa puso ng lalaking aswang. Iniwan nila ang katawan ng dalawang aswang. Inihatid pa siya ng driver sa kanila. Doon ko nalaman na naabutan pala ito ng gabi mula sa pagtatanim at nakagawian na niyang magdala ng asin at gulok. Matagal na rin palang kumakalat ang balita na aswang ang mag-asawa at si Renante ang tagadala ng mabibiktima. Nalaman ko rin na Dong pala ang itinatawag sa lalaki kapag hindi alam ang pangalan. "O paano Dong? Mauuna na ako. Ipagamot mo na lang ang sugat mo sa doktor. Basta sa susunod, huwag ka kaagad sumasama sa bago mong kakilala, lalo na at hindi ka pamilyar sa lugar." Nakangiti nitong paalala sa akin. Ngumiti rin ako sa kanya at nangakong hindi na talaga. Malaki ang pasasalamat ko sa pagligtas niya sa akin. Bagong lipat ang mag-asawang Sheila at Pepito sa Baryo Kalaliman. Napansin na ng mga taga-baryo ang kakaibang kilos ng mag-asawa. Kumakalat sa kanilang lugar na isang aswang ang mag-asawa. Kinagabihan, nagbabadya ang malakas na ulan, dala ng madilim na kalangitan. Pauwi na si Minmin galing sa paglalako ng kakanin. Matumal ang benta kaya ginabi sa pag-uwi ang buntis. Madadaanan niya ang malaking puno ng nara na kinatatakutan ng ibang taga-baryo maliban sa kanya. May mga pagkakataon talaga na ginagabi siya sa pag-uwi. Tinext niya ang kapatid na sunduin siya sa may tulay.
Natanaw na ni Minmin ang malaking puno. Medyo kinilabutan siya habang nakatingin sa puno, lalo na at patay sindi ang ilaw sa poste. May kalayuan pa ang tulay mula sa may puno. Habang naglalakad ay may naririnig siyang mga kaluskos. Tila may nakasunod sa kanyang likuran. Alerto niyang pinakiramdaman ang paligid nang may malanghap siya na mabaho at nakakasulasok na amoy. Tumambad sa kanyang harapan ang dalawang nilalang. Nasaan yung tao ito, ngunit kulubot ang katawan. Mapupula at nanlilisik ang mga mata na nakatingin sa kanya. Tumutulo pa ang laway nito habang sumisinghot-singhot pa. Mahaba din ang mga kuko na kayang punitin ang katawan ng kung sino. Takot na napatras si Minmin nang makita ang mga halimaw. Tatakbo sana siya pabalik, ngunit sinunggaban siya ng babaeng aswang na ikinatumba niya. Dire-diretso siyang bumagsak sa lupa habang dinadaganan ng aswang. Mahigpit siyang sinakmal ng aswang at dinidilaan ang kanyang muka. Lumapit naman ang lalaki at hinawakan ang dalawang pulsuhan ni Minmin upang hindi makapanlaban. Panay ang kanyang sigaw upang may makarinig sa kanya. Namamaos na ang kanyang tinig pero wala pa rin sumasaklolo sa kanya. Nahihintakutan na siya para sa ipinagbubuntis. Napuno na siya ng kalmot. Pinagmasdan niya ang dalawang halimaw na nakangisi habang dinidilaan ng mga ito ang mga kuko na may dugo. Umaangil pa ang dalawa na parang nag-aaway. Itinaas ng babaeng aswang ang kamay upang dukutin ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Ngunit may humataw dito mula sa likuran. Umatungal ang babaeng aswang na parang umiiyak. Nagalit naman ang kasama nitong lalaki kaya binitawan nito si Minmin at sinugod ang bagong dating. Kahit masakit ang buong katawan, pilit na inaninag ni Minmin ang itsura ng dumating. Nakilala niya ang asawa kahit na nalabo pa ang kanyang paningin. Mga salot talaga kayo mag-asawa. Akala nyo hindi ko kayo makikilala, Sheila, Pepito? Sinasabi ko sa inyo na huwag nyong atakihin ang pamilya ko. Galit na bulyaw ng asawa ni Minmin. Nandito siya upang sunduin sana si Minmin. Malayo pa lang ay tanaw na niya ang dalawang halimaw na nakadagan dito. Kaya dali-dali siyang kumuha ng baging ng makabuhay. Kapag hindi pa kayo umalis, susunugin ko ang bahay nyo pagsikat ng araw. Umangil ang dalawang aswang nang akmang hahambalusin niya ng baging. Nagpalit ito ng anyo at naging pusa. Mabilis itong tumakbo sa karimlan, saka biglang nawala. Nagmamadaling binuhat niya ang nangihinang asawa. Nagpasalamat siya at hindi napuruhan si Minmin, pati ang ipinagbubuntis nito. Ginarga niya ito pauwi sa kanila. Inaumagahan, kumalat agad ang balita tungkol sa nangyari kay Minmin. Sinugod ng mga taga-baryo ang bahay ng mag-asawang aswang, ngunit tumakas na ang mga ito. Nagpasya ang mga residente na gibain ang bahay. Nang sa ganun, hindi na bumalik sa lugar sila Sheila at Pepito.